So magandang araw po muli, tayo po ay magpapatuloy sa ating, tuloy-tuloy na talakayan sa financial management, financial education. So ngayon na ating tatalakayin yung, isang, isang bagay na, ah, I don't know kung, naintindihan ninyo or, you're being conscious, ano, especially sa time natin ngayon, ng time ng, social media, no? This is about internal validation in financial management. Ano ba itong, ibig sabihin ng internal validation? Ito yung mindset, no? Mindset shift na during this time na nakikita natin yung mga tao keep on posting on social media, no? Ang kanilang mga milestone, yung kanilang mga naabot sa buhay, yung kanilang mga success, ano? Success, they post it in their social media uh, para saan, ano? Para makagain ng views, ng approval, ng validation at ito yung ginagamit, no? Ito yung ginagamit ngayon sa ano in monetization, ano? People are posting everything, kahit ano na lang pino-post, ano? Just to get attention, and then somehow monetization sa social media. Sa panahon natin na ito yung pamamaraan ng karamihan para kumita. Ito yung nagfu-fuel, ito yung gumagatong sa pag ah, pag pagdami ng mga content creators, no? Which is marami rin tayong natututunan, ano? Marami tayong nakikita na magaganda, marami tayong na natututunan, ano, sa mga, lalo na sa mga techniques, sa mga pamamaraan paano kumita, sa mga pamamaraan na paano, doing things, in different ways na dati natututunan lang natin sa paaralan or sa mga seminars, but this time everything is in social media, no? Good or bad. Yun ang kwan, good or bad. Pero ito yung ating tatalakayin is yung internal validation in financial management. No, in our way to have that financial freedom, dapat meron tayo nitong internal validation na na hindi natin kailangan ng approval ng mga tao sa paligid natin, hindi natin kailangan ng mga likes and subscription para um, ma-validate natin na tama yung mga decision making natin sa pagdating sa financial management o sa ating uh, pagmamanage ng ating mga finances, ano? So, ano ba itong internal validation, ano? Ito yung mga, if you're making money decision based on external validation, ano? Kung yung ating mga desisyon sa pagkapirahan ay base lamang sa mga suggestions and comparisons and approval ng ibang tao. So hindi po tayo financially mature pa, no? Hindi pa tayo natututo sa tamang landas ng financial journey. So ano ang dapat nating unahin, ano, in this internal validation? So you should define our values, no? Yung financial values natin, ano bang pinapahalagahan natin? Pinapahalagahan ba natin yung yung spending lamang, no? Or pinapahalagahan natin yung savings and investments? So yung mga values natin will define us, no? Kung hindi natin ito, we're not conscious kung ano ba yung pinapahalagahan natin. So hindi natin makikita yung saan tayo paroroon, ano? And these values are sometimes, most of the times, namamana natin sa ating mga parents and being influenced by the people around us. So ito yung dapat nating unang-unang i-define. Ano ba ang ating values? Ano ba ang ating pinapahalagahan? So dito rin natin makikita kung ano ba talaga yung ating purpose, ano yung ating let's say objective, no? sa buhay. So
first and foremost, that we should ask ourselves, ano ba ang financial success para sa akin? No? Uh, ano ba ang ano ba ang financially free na buhay para sa akin? So ito yung dapat na tayo ang sumasagot, ano? Hindi yung sumasagot, are you financially free? Yung kailangan nating mag-validate is yung mga kabarkada natin o yung mga kamag-anak natin, kaibigan natin, no? So these are not they are external validation, no? Hindi po ito yung internal validation nating hinahanap, ano? So ano yung purpose ng pagkita ng pera, no? So how do we use our money? So ito rin makikita natin yung valuing, saan natin ba ginagamit yung pera natin? Ginagamit ba natin ang pera natin para to have a secured future, or ginagamit natin ang pera natin para magbuka tayong mayaman at maraming magla-like sa ating mga pinupost, no? So ito yung ating, you should review it once in a while, no? Mga decision making ba natin sa ating kinikita ay nasa tama, no? At according sa ating internal values, no? So hindi dahil sa mga comment lang ng ibang tao. So we should detach ourselves from external comparison, no? So ito yung pinaka masakit na katotohanan. Na sometimes we live in life na we always compare doon sa mga tao na mga binabasihan natin yung ating buhay. No? Maaaring yung kaibigan natin, or maaaring kahit minsan mga kapatid natin. So we keep on comparing. And sometimes in comparing, nararamdaman natin na, ba't sila mas nakakaangat? No? Ba't sila mas maganda ang buhay? Ba't sila mas masaya? So if we keep on doing comparison, no? Pag kinocompare natin parati natin ang sarili natin sa iba, so we always feel miserable kasi there are always people who are much better than us, no? Financially, in their financial situations. So kasi pag ganun ang thinking natin, ganun na yung parati natin ginagawa, no? We keep on comparing. So we keep on trying to catch up, no? Mahabol tayo parati para magbuka tayong lamang sa kanila. So ito yung dapat nating bantayan. So dapat tayo mismo, dapat tayo ang nakakaalam if we are progressing sa ating financial journey. Kung tayo ba ay umaahon, or tayo ba ay we are progressing sa ating financial journey. Dapat tayo mismo nakakaalam sa pagko-compare sa iba, di ba? So limit your comparison. Ito na kasi nakikita natin lahat, kahit yung mga kaibigan o mga kaklase natin na way back, no, nakikita natin because of social media, no? So thinking na ba't sila nakakaangat. So we should also acknowledge our progress. Ito yung napaka-importante, ano? We should acknowledge yung progress natin, no? Nababawasan na ba yung mga utang natin, no? Naaayos na ba, nababudget na ba natin yung ating mga kinikita, ano? Meron ba tayong sistema ng paggasta or pagsisave at pag-i-invest, ano? So naiisip na ba natin na dapat may insurance tayo, ano? May emergency fund tayo, may inilalaan tayo para sa kinabukasan. So ito yung ating, if we can acknowledge na we have progress. We have progress in our financial journey. Then it will give us a feeling na we are succeeding sa ating financial life, no? So celebrating kahit mga maliliit na milestone, ano? Pag may natapos kayong utang, ano, may natapos tayong loan, we should celebrate, no? We should celebrate. Because one way celebrating, hindi ibig sabihin nagagastos tayo ng malaki. But, celebrating in a way na, a tap on your shoulder, you did your best, ano? Hindi natin kailangan na i-post sa social media. Kasi, posting something, mga ganito, hindi naman to Instagrammable, sabi nga nila.
Kasi kasi if keep on posting things na kasi nakabayad na ako ng utang, ano, may naipon akong ganito, it will also trigger mga negative comments, ano? And sometimes magiging tampuhan pa tayo ng tukso, ano? Then madidiskaril yung ating mga diskarte. So dapat we should affirm ourselves, we should acknowledge, self acknowledgement, ano, sa ating mga progress ay napaka-importante. So tayo nakakaalam dapat, ano, dapat yung mga bagay sabi ko nga, in our financial journey, ano, should be quite secretive. Sinishare natin to dapat sa mga taong napagkakatiwalaan natin, yung mga very close natin sa mahal natin sa buhay na mapagkakatiwalaan natin. Doon na natin siya i-share. So this is not an open secret, ano, ng mga progress natin. Dapat tayo lang nakakaalam. Then we should also acknowledge na we are progressing, you know. So you should also regulate, ano, yung ating mga emotions. Kasi this is very very hard, no, as human being, na we react emotionally, ano, kahit sa spending natin, kahit sa how we handle money, we are always emotional, no. So that's why, diba, sabi nga nila, pagka you're extremely sad or extremely happy, so dapat medyo control yung spending. Kasi doon sa mga extremes na yun, doon minsan hindi tayo nakakapag-decide ng tama, ano. So dapat meron tayong time to think, you know, time to rationalize, no? Kasi pag we are emotionally driven, yung reason natin ay minsan naapektuhan. Ano ibig sabihin nun? Yung ating pagdi-decide, you know, yung our way of thinking are always sometimes affected by our emotions. Kasi tayo nga, sabi nga, human being are emotional being. So pag mayroon tayong gustong bilhin na feel excited, na gusto na natin, pinapangarap natin, kasi magbili ng isang bagong cellphone na bagong labas. So we should delay, you know, sabi nga nila, yung delay gratification, you should always practice it, ano, practice it kahit sa mga maliliit na bagay, ano. Although hindi naman maliliit na bagay, kasi kung that phone would worth 20,000 plus, hindi maliit na bagay yon. So you should delay, no, pag-isipan, pagnilayan kung itong pagbili na ito will help us, ano, no, personally, no, hindi lang kasi gusto mo lang i-flex na nakabili ka ng ganito. So mindfulness, use mindfulness in this process, ano. Yung self-awareness dapat parating nandyan sa atin, ano. So kasi yung financial anxiety is always present, ano. At this time, ano, we are being hyped by the post ng mga commercial na nakikita natin sa social media, no? Kasi ngayon halos ang mga tao hindi naman gaano nanonood ng TV. Di patigil po na scrolling sa Facebook, ano, sa YouTube. Nakikita natin lahat ng mga advertisement, lahat ng mga sales nakikita natin. So they drive us, ano, they drive us crazy minsan sa kakahabol. They are very good in convincing, you know, pagka hindi tayo mindful sa ating mga decision making, no. You observe mo lang nga pag pumunta ka sa mall, no, pagka may nag-offer sa inyo, and then in-engage natin, no, kinausap natin, and hindi mo na mamalayan na nagsusulat ka na, ano, kung nagpipirma ka na dyan ng mga forms nila, and then hindi mo na napapansin, nagpa-member ka na pala or kumuha ka na pala ng mga credit cards or whatsoever, no? Kung bumili ka ng isang item na hindi mo naman kailangan kasi na-hype ka dun sa mga salesman or sales lady, no? Minsan ay mga magaganda at gwapo para tayo ay makumbinse, no? So we should also set boundaries, ano, around money influence. So yung sabi ko nga, if you are mindful
of our spending, kung saan ba dapat, no? Sabi ko nga, in budgeting, dapat alam natin kung ano yung priorities, ano yung first priority, second, third, or yung mga least priorities, dapat alam natin, ano? So hindi tayo madaling madala sa mga suggestions and opinions ng ibang tao. So dapat alam natin yung ating boundaries. Pag ganitong amount na yung nagagastos natin, dapat pinag-iisipan na natin, ano? Dapat marunong tayo mag-decline, no? Hindi porket inupiran tayo ng kamag-anak natin or inupiran tayo ng mga close friends natin o something, ano, is it a products or mga services or ano pa man, we should know how to decline politely, ano, in a respectful way. So, dapat marunong tayo mag-decline. At least alam natin na if papatulan natin yung pagbili or pagpa-member or ano pa man, it will affect our financial life, then declining would be a good decision, ano? So hindi tayo dapat sasama ang pakiramdam, baka sasama ang loob ng kaibigan ko if we decline. So matter of lang yan, na explaining, ano, ay kasi mayroon pa akong pinag-iipunan kasi mayroon pa akong dapat na nabili na mas mahalaga. So they will understand, ano? So kasi pagka magaling sila, ano, if they're expert on their field, they will understand na hindi lahat ng ino-offeran nila ay tatanggap sa ino-offer nila. So dapat tayo ay alam natin yung ating boundaries. So isa rin ito, huwag tayong masyadong maniwala, ano? Okay, that's why this blog or this sharing is just a sharing, you know. I'm not a financial advisor first and foremost. So dapat alam natin kung yung nagbibigay sa atin ng advice o ng suggestion are really qualified people na magbibigay sa atin ng tamang desisyon, no? Lalo na pagka ang bago pa lang tayo bago pa lang tayo mahawak ng malaki-laking pera, hindi natin alam minsan yung tamang desisyon. Din we are dependent do sa mga taong bibigay sa atin ng suggestions. So we should know, no? Ito bang tao na ito ay maayos, ano? Or maybe they're just manipulating us for their own self-interest. So dapat aware tayo dyan, no? Yung boundaries dapat alam natin. Then we should define ano bang financial goals natin, ano? First and foremost, dapat alam natin yan. Kasi pag wala tayong financial goals, our tendency is to wander around, ano? Minsan akala natin, meron pa namang sunod na sahod, ano? Meron pa namang sunod na bonus, ano? Lalo ngayon, malapit na naman yung mga bonus na sa mga uniform personnel. Dapat pinaplano natin para saan ba ang bonus ko ngayong November, or meron pa mga iba dyan, meron pang darating sa mga December. Para saan ba? So dapat alam natin, ano, let's say, yung bonus ko ngayon dapat may portion doon para mabawasan yung mga utang ko, no? So dapat we should clearly define that kung para saan ba yung mga kwan natin. Kung ngayon nahihirapan tayo sa mga utang natin, we should use those bonuses para mabawasan yung mga utang natin, no? So, iba kasi hindi pa natatanggap ng mga bonus, pinangutang na, ano? Pinapa-advance na. Kasi merong mga kasamahan tayo or mga misis na mga kasamahan natin, no? So, I'm referring sa mga uniform service. Yung nag-o-offer ng mga ganito, ano? Kasi alam nilang palapit na ang bonus by November. So by September, October, marami nang nag-o-offer dyan. Mga buy bonus scheme, ano? Kasi alam naman natin kung magkano matatanggap natin. So ito yung ginagawa ng iba. So dapat alam natin kung ano yung mga financial goals natin para hindi tayo mawala at maligaw. Let's say, yung aim natin is to build an emergency fund. So this is the right time na maglaan tayo ng amount para mabuo natin itong emergency fund na ito. Ito parati
parati kong inuulit-ulit, dapat meron tayong ganito. So aside sa insurance, may insurance kayo, may emergency fund pa kayo, much better. No, maraming sasalo. Maraming sasalo pag during time of crisis, no. During this time, left and right yung mga disasters. May lindol, may bagyo, no, may political turmoil, napakaraming uncertainties na nangyayari sa paligid. So wala tayong emergency fund, saan tayo pupulutin pag dumating yung mga disasters na ganito. So we should set that goals, dapat alam natin na may goal tayo at then you i-focus. Kasi pag wala tayong goal, wala tayong mapagpukusan ng ating energy, ng ating atensyon, and then ng ating resources. Kasi pag bahala na bukas, meron pa namang sahod, meron pa namang darating. So we will not attain that kung hindi clearly define yung ating financial goals. So dapat marunong na tayong mag-adjust, yung mga goals naman natin. Although meron tayong naka-fix na goals, but yet these things are flexible. So dapat marunong tayong from time to time, so let's say every quarter, we should re-evaluate, yung mga goals ba natin, ay achievable pa, or minsan nagkakaroon ng mga changes. Let's say nakapag-asawa na kayo, or may mga anak na kayo, no? So yung goal mo nung binata ka or dalaga ka, medyo kakaiba na, mag-iiba na ngayon kung meron ka ng asawa at meron ka ng mga anak o meron ka ng pamilya. So you should also evaluate, so isang iba nangyayari is may asawa na lahat, nagbubuhay binata pa rin. They're acting like as if they're still single. So ito minsan nagiging problema, So sabi ko nga, huwag natin ikumpara ang sarili natin. Huwag natin you should also be financially independent na sa mga sa ating emotions. Ito yung dapat na, although ako na kanina, so we should make decisions, more on reasons, dahil dapat paggawa natin ng mga desisyon ay pinag-iisipan, hindi lang dapat emotion ng ating kinoconsider, So sana nagkaroon tayo ng kaliwanagan, ng konting kaliwanagan sa ating pinag-uusapan, ano ba itong pinag-uusapan natin? Yung internal validation. So tayo mismo dapat na marunong mag-validate, So di natin kailangan ng validation ng ibang tao, lalo na sa social media. Sabi ko nga, we should be careful in posting things, in social media. Kasi sa this time, iba nadidepress kasi daming natatanggap ng bashing. Every time meron silang napopost na nagiging controversial, or sometimes people are banking on bashing para sila'y kumita. Gusto nilang mapag-usapan, gusto nilang maging viral in a way na negative way na nagiging viral. So sabi ko nga, yung financial freedom or financial journey natin dapat should keep it in secret, So dapat tayo mismo nagbabalidate kung tama yung ating mga desisyon, kung naayon or we are on our way to our financial freedom. So tayo nakakaalam dapat, So sana may natutunan tayo at may nakuha kayo kahit konti sa aking simple sharing, So tuloy-tuloy lang tayo sa ating journey towards financial freedom. Makakamit rin natin yan sa pamamagitan ng disiplina, sa pamamagitan ng focus, and then we should also evaluate once in a while kung tama yung ating mga decision making, and then eventually ma-achieve natin yung ating financial goals. So marami pong salamat at
sana po ay pagpalain tayo ng poong may kapal. Thank you po at God bless.